kung kaya ng budget mo, ay sumubok ka na ng hybrid. Kasi bukod po sa dyan naman talaga patungo ang future ng automotive, ay marami po kasi talagang advantages ang hybrid kung i-compare natin dun sa mga conventional na gas-powered vehicles. Pero syempre, katulad din po ng lahat ng sasakyan, ang mga hybrid ay mayroon ding disadvantages. Ang hybrid electric vehicles or HEV ay unti-unti na po talagang nagiging popular. Medyo nauna nga lang po doon sa mga developed countries pero dumadami na rin po yan dito sa Pilipinas. Merong mga Japanese brands, merong American brands, merong Korean brands. At syempre, hindi rin mawawala dyan yung mga gawa ng Chinese. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang hybrid po kasi ay tulad din ng mga ordinaryong sasakyan na mayroong makina na kailangan mo lagyan ng fuel para umandar. Pero ang hybrid po ay gumagamit ng innovative electric technology. Ibig sabihin po, bukod dun sa makinang conventional or yung tinatawag nating internal combustion engine, ay mayroon din po itong electric motor at saka battery na katandem ng makina. So, nagtutulungan po sila para mapaandar yung sasakyan. Meron pong dalawang klase ng hybrid. Yun pong traditional na hybrid, tapos meron pong tinatawag na plug-in hybrid. Ang example po ng traditional hybrid ay tulad ng Toyota Corolla or Yaris Cross. Ang mga ganitong klase po ng hybrid ay mayroong at least isang electric motor na katandem ng internal combustion engine. Ang mga ganitong hybrid po ay mayroong battery na may enough capacity na mapaandar yung sasakyan using yung kuryente lang pero in very limited situations lang. Tulad ng sa low speed na gapang or yung andar na similar pagka natatraffic tayo. Tapos gumagana rin po yung electric motor niyan sa palusong. Kumbaga mas bida pa rin talaga yung combustion engine, ina-assistihan lang ng electric motor. Pero ang kagandahan po dito sa traditional hybrid ay hindi mo ito kailangan isaksak sa external source na kuryente para mag-charge yung battery. Kasi guys, yung battery po nito ay nagcha-charge mag-isa every time na magpepreno kayo. Ang tawag po doon ay regenerative braking. Ibig sabihin, every time na mag-slow down kayo, yung kinetic energy or yung momentum ng sasakyan ay naiko-convert into electric energy na dadalhin doon sa battery. Tapos syempre, every time na umaandar yung makina, ay i-charge niya yung battery kapag nalolobat na. Wala po kayong iintindihin dito sa pag-charge ng battery. Bahala na po yung sasakyan na i-charge yung sarili niya. Ang gagawin nyo lang po ay mag-drive. Punta naman po tayo doon sa plug-in hybrid. Yung ganitong klase po ng hybrid ay kaya niyang gawin lahat ng ginagawa ng traditional na hybrid. Pero mas malaki po ang battery nito compared doon sa traditional. Kaya able po ito na mag-drive ng mas mabilis at mas malayo na kuryente lang ang ginagamit compared doon sa traditional hybrid. Ang catch lang ay kailangan mo itong i-plug in sa external source ng kuryente. May mga plug-in hybrid po na range ng 80 kilometers using electricity only. Tapos once na maubos na yung charge ng battery, automatic na umaandar yung combustion engine. Kaya wala po kayong magiging range anxiety dito. Hindi kayo matatakot na maubusan ng charge yung battery kasi once na maubos na, yung makina naman pong di gasolina ang aandar. Pero guys, kahit na ito ay kailangan i-plug in mo para mag-charge, hindi ito masyadong matagal i-charge na tulad ng sa EV. Kasi although na mas malaki ang battery nito kaysa doon sa traditional na hybrid, ay higit na mas maliit pa rin ang battery nito compared sa pure electric vehicle. So siguro naman alam nyo na ngayon yung difference ng traditional na hybrid sa plug-in hybrid. Ang pag-uusapan naman po natin ay yung advantages at saka disadvantages ng hybrid. So ang una na pong advantage nitong mga hybrid ay yung fuel efficiency. Actually, yan po ang number one na rason kung bakit bumibili ng hybrid ang isang buyer. Kasi malaki po ang naititipid sa fuel consumption. Dahil nga po, nagtutulungan yung electric motor at saka yung combustion engine doon sa pagpapaandar ng sasakyan. Tapos ang kagandahan pa ay mas malakas ang horsepower at saka torque ng hybrid kung i-compare mo sa isang regular combustion car na similar ang displacement. Example na lang guys yung Hyundai Santa Fe na hybrid. Kahapon nakakita po ako niyan. Ang laki pala niyan sa personal at saka boxy yung itsura. So sa tingin ko hindi siya ganun ka-aerodynamic. Pero dahil hybrid po ito,
ayon dun sa research ko, ay kaya nitong mag 15.3 kilometers sa 1 litrong gasolina. Na kung i-compare mo naman dun sa Santa Fe din na naka-turbocharged gasoline engine, ay nakaka 10.2 kilometers per liter lang ito. So lumalamang po ng 5 kilometro mahigit per liter pag naka-hybrid ka. Kaya malaki ang matitipid talaga sa fuel consumption. Ang isa pang advantage nito guys ay mas konti syempre ang magiging emissions nito compared sa isang conventional car na kaparehas ng makina. Kasi mas konti lang ang magagamit mo na gas papunta doon sa destination mo kaysa doon sa conventional car. So kumbaga ito pong hybrid, although naglalabas pa rin po yan ng emissions, ay mas environment friendly yan compared doon sa conventional cars. Ang number one disadvantage naman po nitong mga hybrid ay yung price. Natural po na magiging mas mahal yan. Kasi nadagdagan po ng mga pyesa yung sasakyan. Nagkaroon ng electric motor, tapos nagkaroon din ng battery. At ang battery po nito ay may kamahalan. Sa ngayon po ay medyo magkalayo pa ang price ng hybrid compared sa conventional cars. Pero habang tumatagal, asahan nyo na magiging mas mura yan. Ang isa pa pong disadvantage nito ay gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, mahal ang battery niyan, mahal din po ang mag-replace niyan. Huwag kayong mag-alala kasi may warranty naman po ang battery. So kung sakaling masisira yan at under warranty pa, papalitan po yan nung kasa. Pero kung halimbawa nasira yan tapos lakpas na sa warranty, ay wala kayong choice kundi i-shoulder yung gastusin sa pagpapareplace ng battery. Ang isa pa po sa disadvantages nitong hybrid ay yung tire wear. Ang mga hybrid po kasi ay mas mabigat kaysa sa conventional cars of similar size. Dahil dyan, mas madaling mapudpod or masira ang mga gulong nito. Kaya ang mga hybrid vehicles po ay nagre-require ng mga gulong na mas matibay at mas mahal para ma-accommodate yung load ng sasakyan. And lastly, ang isa pa pong disadvantage nitong mga hybrid, kung sakali mang masira ito, malamang na hindi mo ito ipagalaw sa mga ordinaryong shop. Siguradong dadalhin mo ito sa kasa at alam naman po natin, pag sa kasa ka nagpagawa, natural na mas mahal yan kaysa sa mga ordinaryong shop.